Ako si Maria at ito ang aking kwento. Gumalaw si Kara, nagtatangkang kumawala sa yakap ni Daniel, na kahit ayaw nito ay kusa pa rin siyang pinakawalan. Pwede ba tayong mag-usap? Umalis ka na, Daniel. Gusto ko magpahinga. Bumangon si Daniel at bahagyang napangiwi habang sapu-sapu ang tiyan na tinamaan ng suntok ni Nathan. Alam kong gusto mo na akong mawala sa buhay mo, pero ako hindi. Hindi ko kayang mawala ka. Please, one last chance pa, Kara. Pinapangako ko sa iyong babawi ako sa lahat ng mga nagawa kong mali. Kung pwede lang sana ay tinakpan na ni Kara ang sariling tenga. Para hindi na marinig ang pinagsasabing kasinungalingan ni Daniel. Nagsasawa na siya sa paulit-ulit nitong estilo. Walang katapusang pasakit. Last chance, Daniel? At ano susunod? Nasa kabaong na ako, ganun ba? Kahit madilim ay nilingon at tinignan niya si Daniel. Ano ba ako sa tingin mo? Gamot na sa tuwing tinotopa kay iinumin mo lang para kumalma? Sa madilim na paligid ay nagsimulang mamutla si Daniel. Ngunit hindi yun pinansin ni Kara. Pinagpapawisan sa sakit na dulot ng suntok ni Nathan. Kaya nagpa siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Nagtungo sa bakanteng kwarto at doon ipinahinga ang nabugbog na katawan at nakatulog ng halos 1 oras. Nang magising ay muli siyang bumalik sa kwarto ni Kara. Ngunit hindi na nagtangkang pumasok at naupo na lamang sa kalapit na bench. Maya-maya pa ay naglabas ng pakete, saka tumayo para magtungo sa dulong bahagi ng pasilyo at doon manigarilyo sa bukas na bintana. Ilang minuto ang nagdaan at halos maubos na niya ang laman ng pakete. Daniel, hindi na kailangan pang lumingon para mapagsinong tumawag sa kanya at baka kung ano pang magawa niya hindi maganda kapag nakitang pagmumukha ni Brenda. Alam ni Daniel na kasalanan niya nangyari kay Kara. Wala siyang sisisihing iba, pero nang matuklasan niyang totoo na hindi si Brenda ang dahilan ng pagkagising niya, noon ay parang gusto niyang umalis ka na bago pa ako may magawang hindi tama, babala niya kay Brenda. Gusto ko lang magpaalam, aalis na ako patungo sa ibang bansa. Gusto sana kitang makita sa huling pagkakataon, bukas sa airport. Huwag ka na umasa, wala kang halaga sa akin. I don't believe it. Yung ginawa mong pagligtas. Biglang lumingon si Daniel at sa ilang hakbang ay nakalapit kay Brenda. Yumuko ito para pantayan ang mukha ng babae habang nakatingin ng masama. Ngunit sa halip na matakot ay tila na-excite pa si Brenda dahil naamoy niyang pinaghalong bango at sigarilyo kay Daniel. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? O wala ka ng utak? Hanggang kailan ka ba magiging malinaw sa'yo na wala kang puwang sa buhay ko? At purong awa lang ang nakikita ko sa'yo, Brenda. Gumising ka. Hindi ako magkakagusto sa babaeng may diferensyang gaya mo. Hindi pa man natatapos ni Daniel ang salitang binitawan ay naluhan na kaagad si Brenda. Sobrang sakit nitong magsalita. Hindi na makatao. Umayos ng tayo si Daniel pero ang masamang tingin na hindi nilubayan si Brenda. Wala akong pagnanasang nararamdaman sa'yo. Itanim mo yan sa kukote mo. Patuloy niya pa. Nanginig ang labi ni Brenda, tuluyang hindi napigilan ng mapahikbi. Iiling-iling namang nilampasan ito ni Daniel matapos tuluyang mawala ng pasensya. Kay Brenda, hindi na uubra sa kanya ang pag-iyak at pagpapaawa nito dahil mas inaalala niya si Kara na baka tuluyang mawala sa kanya. Sa sumunod na araw habang sinusuri ng doktor ang kondisyon ni Kara, ay nasa sofa si Daniel, nag-aasikaso ng ilang dokumento. Pumasok naman si Eunice at binulungan si Daniel. Nakaalis na po si Brenda. Napatingin naman si Daniel sa asawa at saglit na nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Sa palagay ni Daniel ay narinig nito ang sinabi ni Eunice. Ngunit nakakadismaya na hindi malang makitaan ng kahit na anong reaksyon si Kara. Matapos masuri ng doktor ay umalis din ito kasama ang ilang nurse, maging si Eunice kaya naiwan ang dalawa. Umalis na si Brenda, hindi niya na tayo magugulo pa. Ani Daniel, nasa labas lang ng bintana nakatingin si Kara, pinagmamasdan ang tanawin ng magsalita. Umalis man siya o hindi ay hindi na mababago ang lahat. Hindi na ako muli pang makakatugtog. Lumapit si Daniel upang kausapin pa ito ng masinsinan, ngunit buo ng desisyon ni Kara maging ang biyenan na umalis sa dating bahay ng pamilya. Kahit anong pagpapaliwanag ni Daniel ay hindi na umubra sa asawa. Araw-araw siyang nasa ospital at binabantayan si Kara.
Kahit hindi naman siya kinakausap o ang tingnan man lang. Hanggang sa 1.5 buwan ang lumipas. Sa araw na yon ay dumating si Melba upang sunduin si Kara. Matapos payagan ng doktor na makauwi na, ang balak ni Melba iuwi si Kara kasama nila, ngunit hindi pumayag si Daniel kaya't nagpatawag siya ng security para hindi makalapit sa kwarto ang biyanan. "Anong ginagawa mo, Daniel?" Si Kara na gustong lumabas ng kwarto. "Sasama ka sa akin sa pag-uwi. Naghihintay sa akin si Mama." "Wala akong pakialam. Basta sasama ka sa akin pag-uwi," ani Daniel saka to binuhat upang madala sa kotse. Kahit anong pagpupumiglas ni Kara ay hindi niya matinag si Daniel. Masyado siyang mahina para kumuwala sa bisig nito. Hanggang sa tuluyang naisakay sa kotse at mabilis ding umandar paalis. Walang nagawa si Kara kung hindi ang lingunin na lamang ang ospital habang iniisip ang naiwang si Maricar. Palubog na ang araw nang makarating sila sa subdivision. Si Daniel mismo ang nagbukas ng pinto para kay Kara, ngunit wala itong balak na lumabas sa kotse. "Bakit mo ba ako dinala dito? Gusto kong makasamang pamilya ko." "At ako, Kara, hindi ba ako kabilang sa pamilya mo? Kung gusto mo silang makasama ay papayagan kita, pero hindi ngayon." Matapos ay muling binuhat si Kara palabas sa sasakyan. "Talaga bang ito ang gusto mo, Daniel? Kaya mo pa palang humarap sa mga katulong matapos ng ginawa mo sa akin?" Sandaling tumingin si Daniel sa mga mata nito, ngunit hindi naman nagkomento at tuloy-tuloy ang pag-akyat sa hagdan patungo sa kwarto. Pagpasok ay maingat na inilapag ni Kara sa kama. Kaagad nangunot ang noon ng maamoy ang pamilyar na bango ng kwarto, maging ang ayos ng mga gamit. "Anong problema? May masakit ba?" Ani Daniel na mapunang expression sa mukha ng asawa. Napaismit si Kara sa tanong nito. Sa dami ng gusto niyang sabihin ay pinili na lamang niyang manahimik at sarilinin ang nasa isip. Dahil sa oras na sabihin niya kung anong problema at kung anong masakit baka hindi kayanin ni Daniel. Tuluyang maubusan ng pasensya sa kanya. Napabuga ng hangin si Daniel at pilit iniintindi ang pinapakitang pag-uugali ni Kara. "Alam kong galit ka at namumuhi ka sa akin, pero kahit anong gawin mo, hindi ko hayaang mawala ka sa akin." Umirap si Kara at binaliwalang sinabi nito. Iiling-iling naman si Daniel matapos makitang ekspresyon nito. Nakailang ulit siyang napabuntong hininga, saka kumuha ng damit para mapalitan ang suot ni Kara. Nang hawakan ni Daniel ang laylayan ng suot nitong damit, ay kaagad napalitan ng takot ang ekspresyon ni Kara. Biglang lumayo at nanginginig ang kamay na niyakap ang sarili. "Huwag mo kong hahawakan." Natigilan naman si Daniel matapos makitang naluha ito sa takot. Ibinaba ni Daniel ang kamay saka napatungo. Ngayon lang niya nakitang ganito katakot sa kanya si Kara. "Hindi, gusto lang kitang tulungang magpalit ng damit. Dahil nagpapagaling pa ang kamay mo." Mapagdudang tingin ni Kara pero kalaunan ay hinayaan ito na bihisan siya. Sa bawat dampi ng kamay nito sa kanyang balat ay napapakislot siya sa kaba. Habang napapalunok naman ng laway si Daniel, kinakalma ang sariling emosyon at pagnanasa kay Kara habang hubad ito sa kanyang harapan. 1 buwan na siyang walang, mariin siyang napapikit at inalis sa isip ang makamundong pagnanasa para sa asawa. Takot na sa kanya si Kara, kaya hindi na dapat siya umasa. Nang lumingon ito at mabasa ang emosyon sa kanyang mga mata, ay bigla itong lumayo. "Hindi mo na ako maloloko pa, Daniel. Nababasa ko sa mga mata mong gusto mo ulit akong..." Napasinghap at hindi pa pinagpatuloy ang sasabihin. "Lumayo ka na lang dahil hanggang ngayon ay nandidiri pa rin ako sa kahayupang ginawa mo sa akin. Hindi ko yun kakalimutan, lalo ng pagpili mo kay Brenda na iligtas sa halip na akong asawa mo." Nanlamig sa kinatatayuan si Daniel dahil sa mga binitawan nitong salita. Nasaktan man pero alam niyang nararapat lang yun sa kanya. Hindi na dapat siya gumawa ng mga bagay na mas ikakagalit pa nito. Kahit pa gusto lang patunayan na totoo ang nararamdaman niya. Nais niyang maibsan ang takot sa kanya ni Kara, kaya lumapit siya para gawaran to ng halik sa labi. Ngunit mabilis na umiwas si Kara saka tinulak si Daniel palayo na bakas ang pandidiri sa muka. Parang sinitmuraan si Daniel sa ekspresyong pinapakita nito. Bumaba ang kumpiyansa kaya lumayo na lamang siya at lumabas ng kwarto. Tumawag ng katulong para matulungang makapagbihis si Kara, saka nagtungo sa study room para makapaglunod sa usok ng sigarilyo. Bago maghapunan ay may hindi inaasahang bisita na dumating. Naroon pa rin si Daniel sa study room
nang kumatok ang katulong at ipaalam na nasa ibaba si Lourdes. Gusto siyang makausap. Idinutdot ni Daniel ang sigarilyo sa ashtray saka lumabas para puntahan ng ina. Sa hagdan pa lang ay nakita na niya itong nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Nagangat ng tingin si Lourdes at nakitang palapit na ang anak. Pagkaupo nito'y kaganyang nalanghap ang mabahong amoy ng sigarilyo. Nabalitaan kung wala ng kakayahang tumugtog ng violin si Cara dahil sa pinsalang natamo ng kaliwa niyang kamay. Hindi nagkomento si Daniel at nagtawag ng katulong para dalhan siya ng maiinom. Hindi nagustuhan ni Lourdes ang pambabaliwala nito pero nanatili pa rin kalmado. Alam mo gusto ko si Cara para sa'yo dahil talented siyang babae. Pero ngayon hindi na siya makakatugtog pa ng instrumento ay oras na sigurong ikonsidera ang pakikipaghiwalay sa kanya dahil wala na siyang halaga sa'yo at sa pamilya natin. Gusto mong i-divorce ko siya, ani Daniel sa kanapaismid. Ikaw ang nagdala sa kanya sa akin tapos ngayon wala na siyang silbi sa paningin mo'y gusto mong makipaghiwalay ako? Nagpapatawa ba kayo, mommy? Ganun lang ba talaga kadali sa inyo sabihin ng ganyang bagay na parang gamit lang si Cara? Ang mga taong wala ng value ay dapat nang alisin sa landas na hindi makasira sa reputasyon mo at sa pamilya natin, ani Lourdes. Napatiimbagang si Daniel at naging madilim ang ekspresyon. How about your value, mommy? Applicable rin ba sa inyo yung sinasabi mo? Napakurap si Lourdes at talatang hindi nagustuhan ang sinabi nito. Anong klaseng kabastusan niyang sinasabi mo, Daniel? Pinagtuunan ng pansin ni Daniel ang katulong na nagdala sa kanya ng maiinom bago sumagot. Anong masama sa tanong ko? Sa inyo na mismo nanggaling na ang mga taong wala ng value ay dapat nang inaalis. Bukod sa pagwawaldas ng pera, ay ano pa bang kaya niyong gawin para sa pamilya? Kaya kung ipagpapatuloy mo pa rin itong ginagawa niyo mapipilitan akong ipasuspend ang lahat ng credit cards mo. At baka sakaling hindi niyo napakialaman ng buhay ko. Naikuyom ni Lourdes ang dalawang kamay sa galit. Pero hindi apektado si Daniel at nagpa siya ng tumayo sabay tawag sa ilang katulong. Aalis na si mommy. Pakihatid siya sa labas. Bumalik sa kwarto si Daniel pero wala doon si Cara. Hinanap niya ito hanggang sa makarinig ng mahinang tunog ng musika na nagmumula sa theater room kaya nagpunta siya doon. Pagbukas ng pinto'y nakita niyang hawak ni Cara ang violin. Ngunit nakatungo habang yumuyugyug ang balikat. Hindi na kailangan lumapit o magtanong para malaman ko anong nangyayari. Sinusubukan ni Cara na tumugtog pero bigo kaya naiiyak. Nasa hamba ng pintuan si Daniel, nalulungkot at habang nakatingin sa asawa. Hindi nagtagal ay nilapitan niya saka kinuha ang violin para maitabi. Huwag mo munang biglain ang sarili mo. Gagawa ko ng paraan para makatugtog ka muli. Sumisinghot si Cara nang tinignan ito. Gusto kong pumunta sa concert. Nakaramdam si Daniel ng awa at kahit hindi pa pwede, ay sinabihan niya si Cara na, okay, sasamahan kita. Sa sumunod na araw ay inutusan ni Daniel ang sekretary na kumuha ng private plane para makahabol sila ni Cara sa concert. Pero sir, may meeting pa po tayo. Hinihintay pa rin ng senior executive ang final decision niyo sa upcoming projects, ani Eunice. Alam ni Daniel na importanteng meeting para sa proyekto ng kumpanya at hindi siya pwedeng umalis. Pero masigit na importante si Cara at ang kahilingan nito na magpunta ng concert. I-postpone mo muna ng kahit 3 araw lang. Hindi naman sangayon pero wala ring nagawa si Eunice. Yes sir, saka tinapos ang tawag. Samantalang sina Daniel at Cara ay naghahanda na para sa pag-alis. Sakay ng private plane ay nakarating sila sa Cebu bandang hapon. Una silang nagtungo sa hotel para iwan sa suite ang dalang gamit bago magtungo sa concert. Excited na kinakabahan si Cara dahil hindi niya ipinaalam kay Mr. Sandro at Nathan ang pagdating. Pagkatapos nilang maghapunan, inaghanda na sila sa pag-alis. Patungo sa classical concert, mahigpit na hawak ni Cara ang ticket. Masaya siya na makakapanood pero nalulungkot din dahil dapat ay isa siya sa magtatanghal. Pagdating sa hall ay nagtaka si Cara. Sa pagkakaalam niya ay sold out ang ticket pero tila kalahati lang ang audience. Gustong isipin na baka hindi pa dumarating ang iba pero 5 minutes na lang at magsisimula ng concert. Ano kayang nangyari, ani Cara? Marami ang nagpa-refund ng ticket matapos malamang hindi ka nakasali sa list of performers, ani Daniel. Natakpan ni Cara ang sariling bibig dahil sa pagkabigla at panghihinayang. Unang concert pero ito na ang nangyari. Naiiyak siya sa ganitong sasapitin ng concert ni Mr. Sandro nang dahil sa kanya.
Samantalang sa backstage ay hindi na magandang atmosphere matapos malaman kung ilan lang ang audience na dumating. Pero the show must go on. Sa original plan ay si Karang unang magtatanghal pero ngayon ay si Sandro na siyang pumalit. Palabas pa lang si Sandro sa stage ay naghiyawan na ang audience. Lahat ay nagtaka sa backstage kaya napasilip na sila at nabigla sa nakita. Dahil nasa entablado si Kara, napako sa kinatatayuan sina Sandro at Nathan matapos makita si Kara sa stage. Ilang segundo pang dumaan at kaagad ding natauhan si Sandro at nilapitan to. "Anong ginagawa mo dito?" aniya sa kanilingon ng assistant. "Nathan, anong ginagawa mo dyan? Kunin mo si Kara." Pero hindi gumalaw si Nathan habang nakatitig kay Kara na nakangiti sa kanya. "Mr. Sandro," tawag pansin ni Kara sa kinuhang violin mula sa maestro. "Pwede po bang hayaan niyo na muna ako sa pagkakataong ito? Kasi baka ito na ang huling tugtog ko." Nagkatitigan ng dalawa at ilang sandali pa'y napabuntong hininga si Sandro. Walang salitang tinapik-tapik ng marahan ng balikat ni Kara. "Good luck. I'm so proud of you." Ani Sandro saka ito iniwan sa stage. Naiiyak na napangiti si Kara sa muling humarap sa audience na naghihiyawan dahil hindi inaakalang makikita siya sa entablado. Matapos deklarang hindi nakabilang sa magtatanghal, huminga ng malalim si Kara saka pinwesto sa leeg ang violin. Hawak niya sa kanang kamay ang bow stick habang ang kaliwa na siyang napinsala ng malala ang kailangang pumisil sa strings. Ipinikit niyang mga mata saka inumpisahang tugtugin ng First Love by Utada Hikaru na kahit hindi inensayo itong pinili niyang musika. First stanza pa lang ay sumusuko ng daliri niya. Walang lakas ang kamay niyang nababalutan ng benda. Nanginginig ng gusto kaya maging ang pagtugtog ay apektado. Ngunit hindi tumigil si Kara at tuloy pa rin. Salamat sa palakpak ni Nathan at Sandro na nasa gilid ng stage. Lumakas ang loob ni Kara kahit hindi nakaya-aya ang kanyang pagtugtog. Kaya hindi na namalayang natapos niya ang musika. Palakpakan ng audience ang maririnig sa buong lugar. Mula sa kabay napangiti si Kara sa kanilingon si Nathan na kagad lumapit para ibigay ang microphone. Umusal siya ng pasasalamat kay Nathan sa muling humarap sa audience. Ang kantang ito ang isa sa paborito ko noon. Halos araw-araw kong pinapractice para sa isang special na tao. Pero ngayong hindi na babalik sa dati ang kamay ko, ay ito nang huling beses na tutugtog ako ng instrumento. Titigil na ako sa pagiging musician gaya ng paghinto ng nararamdaman ko para sa kanya. Kaya maraming salamat sa lahat na nagpunta sa gabing ito. Paalam, ani Kara habang naluluha. Matapos ang speech ay umalis siya sa stage at nilapitan sina Nathan at Sandro. Muling nagpasalamat para sa huling pagkakataon. Bago tuluyang bumaba sa stage ay maririnig pa ang audience na sinisigaw ang pangalan niya. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa mga mata ni Kara. Mabilis ang lakad at natigilan nang makita sa exit si Daniel. Naghihintay. Hindi mabasa kung anong klaseng ekspresyon ang pinapakita dahil sa walang humpay niyang pag-iyak. Nilagpasan to ni Kara na kagad namang sumunod. Ilang hakbang pa lang ang layo ng lingunin ito. "Pwede bang iwan mo muna ako? Gusto ko mapag-isa." Bumagal ang galaw ni Daniel. Pinoproseso pa rin ang binitawang salita ni Kara sa harap ng maraming tao. Wala man itong binanggit na pangalan ay hindi maikakailang siya ang tinutukoy nito. Titigil na ako sa pagiging musician gaya ng paghinto ng naramdaman ko para sa kanya. Ang sakit marinig lalo na at sa harapan ng maraming tao yun sinabi ni Kara. Pero hindi kita pwedeng iwan sa lugar na ito, lalo pat gabi na. Ani Daniel na nag-aalala pa rin. Tumingin si Kara at direkta sa mata nito. Nagsukatan sila ng tingin hanggang sa kusa at sumukot hinayaan siyang lumayo. 10 oras na ng gabi, bumalik sa suite si Kara. Pagkabukas ng pinto ay naabutan niya si Daniel na may binabasang dokumento. "Nakabalik ka na," ani Daniel sa katinigil ang ginagawa. "Huwag kang magkunwari, alam kong alam mo na pabalik na ako. Pinasundan mo ako, hindi ba?" Napabuntong hininga si Daniel. "Hindi mo ako masisisi, nag-aalala lang ako sa'yo." Pagkatapos ay tumayo sa kato nilapitan. Maingat na hinawakan ng kamay na may benda. "Palitan na natin ang bandage at kanina pa tong umaga. Saan ka nga pala nagpunta? Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain?" Hindi sumagot si Kara pero hindi rin naman binawi ang kamay niya. Kaya mabilis na kinuha ni Daniel ang aid kit. Naupo si Kara sa sofa at kaagad namang sumunod si Daniel matapos umorder ng pagkain. Maingat na hinawakan ni Daniel ang kamay nito pero dahil naka-long sleeve si Kara, ay kailangan nitong maghubad ng damit. Inumpisahan niyang tanggalin ang botones ng suot nito.
Kaagad namang nag-react si Kara at lumayo. Anong ginagawa mo? Mapang-akusa niyang tanong. Wala Kara, aalisin ko lang ang bandage sa balikat mo. Paliwanag ni Daniel dahil mula sa balikat pababa sa kamay ang benda. Nagtapos ako ng medisina kaya normal lang sa akin ang ganito. Ang biglang nanguhubad ng damit ng babae na walang permiso? Napabuntong hininga si Daniel. Walang mali siya sa akin kapag nakakakita ng katawan ng iba. Dahil sa'yo lang ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Mental cheating, still cheating. Naging mapanuri ang tingin ni Daniel sa kanapangisi. Bakit pakiramdam ko'y affected ka? Nagsiselos? Sinasabi ko lang kung anong totoo. Huwag mo lagyan ng meaning ang sinabi ko. Ano, hindi ka ba tapos sa pagpapalit ng bandage? Nilalamig na ako. Napatingin naman si Daniel sa katawan nito na kahit kalahati lang ang lantad may epekto pa rin sa kanya. Tapos na, aniya pero ang mga mata hindi na maalis sa katawan ni Kara. Napalunok siya ng laway at hindi na nga napigilang haplusin ang balat nito. Mabilis na tinapik ni Kara ang kamay nito habang masama ang tingin. Eksakto namang tumunog ang doorbell, hudyat na dumating ng room service. Buksan mong pinto, utos ni Kara na tinakpan ng damit ang katawan. Muling napabuntong hininga si Daniel. Is there still a chance for us, Kara? Aniya't hindi pinansin ng maingay na doorbell. Nang walang nakuhang sagot, isaka siya tumayo para buksan ang pinto. Matapos kunin ang pagkain at tahimik silang kumain ni Kara at hindi na muling pinag-usapan ang estado ng kanilang relasyon. Ilang minuto pang lumipas at pareho na silang nasa kama para matulog hanggang sa gumalaw si Daniel at niyakap mula sa likod ng asawa. Kara, let's try again, please. Mariing pumikit si Kara ngunit kusa pa ring tumulong luha sa kanyang mga mata. Kapag hindi ba ako pumayag, pipilitin mo ulit ako, ani Kara. Halata ang takot sa boses. Naniga sa pwesto si Daniel, ilang sandali pa'y bumangon sa kama para buksan ang lampshade. Sobra ba kitang nasaktan ng gabing yon, Kara? Gumalaw si Kara. Niyakap ang katawan na animoy pinoprotektahan ng sarili. Muling nahiga sa kama si Daniel para yakapin ito. Don't worry, I won't force you. Matapos yung sabihin ay hinawakan niyang pisngi ni Kara para maiharap sa kanya. Bago pa ito makapag-react ay kaagad na niya siniil ng halik sa labi. Nang tumugon si Kara ay halos mabaliw siya sa pagkasabik ngunit kinontrol pa rin ang sarili. Siya na mismong kusang tumigil bago pa makalimot at nakontento na lamang sa pinagsaluhang halik. Sa gabing iyon ay magkayakap silang natulog. Walang kaidi-idea na sa pagmulat ng mata ay wala na sa kanyang tabi si Kara.